Si Benny Estareja po ng Pag-asa para po sa pinakahuling lagay ng panahon, particularly po itong si Bagyong Emong. Good morning, Benny! Good morning po, Manong Ted. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay po. As of 4 in the morning ay huling namataan po ang sentro ni Typhoon Emong sa coastal waters ng Bangar, La Union. Ito po ay may taglay na hangin na 120 kilometers per hour pa rin, malapit sa gitna, at may pagbugso hanggang 165 kilometers per hour. Kumikilos pahilagang silangan na sa bilis na 20 kilometers per hour. Ngayong umaga po ay tatawirin itong si Bagyong Emong, yung sentro niya, ang malaking bahagi po ng Northern Luzon. At pagsapit po ng hapon ay nasa may extreme Northern Luzon na po ito. And then afterwards, pagsapit po hanggang bukas ay tatawirin naman ang northern portion ng Philippine Sea hanggang sa makalabas po ng Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon, bukas ng tanghali or hapon. So ngayon po nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 4 sa southwestern portion of Ilocos Sur, northern and central portions of La Union. Signal number 3 naman sa southern portion of Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur at ng La Union, western Apayao, buong Abra, western Kalinga. Signal number 3, western portion of Mountain Province and western Benguet, northern at sa northern portion of Pangasinan, signal number 3 din po. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, rest of Pangasinan, northern Zambales, rest of Apayao and rest of Kalinga, rest of Mountain Province, rest of Benguet, Ifugao, Batanes, Cagayan, including Babuyan, northern and western Isabela, signal number 2. Maging dito rin po sa northwestern portion of Quirino, western and central portions of Nueva Vizcaya, northwestern portion of Nueva Ecija, at northern portion of Tarlac. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Isabela, rest of Quirino and Nueva Vizcaya, northern and central portions of Aurora, rest of Nueva Ecija, rest of Tarlac, western and central Pampanga, rest of Zambales, at northern portion of Bataan. So ngayong araw pa rin po, lalo na yung mga may signals number 3 and number 4, mag-ingat pa rin po sa mga pabugso-bugsong hangin na malalakas. Posible po yung makasira ng ilang puno at yung mga infrastructure po, structures na yari po sa mga light to medium materials at posible rin makapagpatumba ng ilang poste o linya ng kuryente. Samantala, yung ating mga pag-ulan po, malalakas pa rin for the rest of Luzon dahil pa rin yan sa habagat na pinalalakas itong si Bagyong Dante. No? Meron po tayong nakataas na mga rainfall warnings. Bukod dun sa mga lugar po dun na nabanggit natin sa northern and central Luzon na may mga malalakas na pag-ulan. For Metro Manila, mga kalapit na lugar, kagaya ng Rizal, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna, meron tayong yellow warning po. So ibig sabihin sa mga susunod na oras, posible rin yung malalakas na mga pag-ulan. Kaya nandiyan pa rin po yung banta ng baha at pagguho ng lupa. And the rest of Luzon pa plus some portions of Visayas, meron din mga light to moderate with the times heavy rains. Sa Mindanao ay fair weather conditions naman po. Okay. Benny, si Emong bumilis ba? For now po, yes. Unti-unti po siyang bumibilis. 20 kilometers per hour. Okay, sige. And then, nag-landfall na ito? Bine-verify pa po natin. But anytime po, posible na siyang nagla-landfall dito po sa may parteng La Union, Ilocos Sur area. Ano ang projection ng Pag-asa? Ilang landfall ito? Given po na naglandfall na siya for the first time sa Agno, Pangasinan kagabi, possible po na magkaroon ng 2 hanggang 3. Magla-landfall ito somewhere dito sa may Ilocos region pa, plus kung tumawid man sa isa sa mga isla po sa may Batanes and Babuyan. Pero hindi siya walang landfall sa Benguet at maging sa Nueva Vizcaya, walang ganon. Ang landfall po kasi is term kapag tumawid siya from dagat to lupa. So, okay. Yung dadaan sa Benguet and Nueva Vizcaya, hindi natin inaalis yung chance, pero yung landfall po hindi naman. Okay, sige. Anyway, so Benny, sa ngayon, itong rain band ni Emong, gaano kalawak? Yung kanyang kabuang diametro po is more or less 500 kilometers. So yung from center, yung average distance hanggang sa dulo ng bagyo is 240 kilometers. Okay, and then ano ang kanyang maximum gustiness? 150. Lumakas na. Sorry po, 165 na po pala. Oo, lumakas siya. Sige, so aside from Emong, si Dante kasi, di ba, nasa labas na ng PAR, no? Apo. Oo. Meron ba bang isa? Itong si Crosa. Si Crosa naman po ay huling namataan po sa may silangan ng Southern Luzon, more than 2,000 kilometers or more or less 2,000 kilometers po. At hindi naman po base sa ating assessment papasok ng ating PAR at wala namang direct effect po. Okay, sige. So ano ang ating inaasahan so far naman mamayang hapon habang itong si Emong palabas na, hopefully, no? ng ating landmass. Anong inaasahan nating weather para sa Metro Manila at maging dito sa area ng Central Luzon sa mga binaha, no? At Southern Tagalog region?
Pagsapit po ng hapon, nasa may extreme northern Luzon na itong si Bagyong Emong. So ibig sabihin, meron pa rin paghatak po or pagpapalakas ng habagat over central and southern Luzon. So dito sa Metro Manila at mga kalapit na lugar, kahit siguro isipin ng mga tao, nakalabas na ng kalupaan ng northern Luzon, mag-enhance pa rin po ng habagat, kaya malalakas pa rin po yung aasahang ulan, lalo na sa western side. Pero so far, ano ang inyong projection sa ating ulan? Anong klase ito? Ito ba'y manaka-naka na malalakas, pabugso-bugso, o kagaya nitong mga nangyari ng past few days na buong araw nag-uulan? Yes, halos katulad lang din po nitong nagdaang araw na halos buong araw nag-uulan. Iba-iba lang yung intensity, may mga times po talaga na lumalakas. Okay. Sa ngayon ba meron ka diyang yung red rainfall warning tsaka yung orange? Meron ka? Yung red rainfall warning po natin sa ngayon is sa Pangasinan, Benguet, and La Union, which are the direct effects po of Bagyong Emong. Yung orange warning naman, Zambales and Bataan, Emong din po ang dahilan. And for other areas, gagaya po ng Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite and Batangas, meron tayong yellow warning. Ibig sabihin, heavy rains po ang mararanasan in the coming hours po at posible pa rin yung banta ng baha. Opo. Yellow rainfall warning. Yellow rainfall po for Metro Manila. Anong kaibahan nun sa orange? Ang orange po ay intense. Intense. Okay. Mas malakas. And then torrential ang red po. Okay. Itong yellow ay? Heavy rains po. Heavy. Alright, sige. So salamat na marami, Benny, sa iyong informasyon at muli kaming tatawag 8:00 para sa pinakahuling bulletin. Sure po. Salamat na marami. Thank you. Benny Estareja, mga kapatid, mula nga po sa Pag-asa.